Maiinit na balita ngayong tanghali. Bagyong Christine, patuloy na kumikilos patungo ng Cordillera Administrative Region. Signal number 3 nakataas sa ilang lugar sa bansa. Isa pang LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Malaki ang tsansa na maging isang bagyo. Etiague Isabela, binaha, bunsod ng Bagyong Christine. Lingayen, Pangasinan, pinag-iingat sa banta ng storm surge. Na mga nasawi sa Bagyong Christine, umabot na sa 7 ayon sa NDRRMC. Ilang mga naiulat na nawawala patuloy na hinahanap ng mga otoridad. Rescue operation sa mga residenteng natrap sa matinding pagbaha sa Camarines Sur nagpapatuloy. Ilang lugar sa Camarines Norte nananatiling isolated dahil sa baha. Mga residente umaapela ng relief operations. Relief operation sa mga lugar na sinalanta ng bagyo nagpapatuloy. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, October 24, 2024. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Pitong tao na ang naitalang nasawi bunsod ng pananalasa ng Bagyong Christine sa bansa. Base sa latest report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, bukod sa 7 namatay, mayroong ring 4 na tao ang naitalang sugatan, habang may 7 ang naiulat na nawawala at patuloy na hinahanap ng mga otoridad. Base sa kanilang monitoring, pumalo na sa mahigit 2 milyong mga individual ang naapektuhan ng bagyo. Samantala, nasa halos 200,000 ang mga nawalan ng tirahan. Sa ngayon ay patuloy pang nangangalap ng ulat ang NDRRMC hinggil sa pinsalang idinulot ng bagyo sa sektor ng agrikultura at infrastruktura. Nalubog sa baha ang ilang mga lugar sa bayan ng Etiague sa Isabela, bunsod pa rin ang pananalasa ng Bagyong Christine. Sa lalawigan naman ng Cagayan, aabot na sa 3,000 mga residente ang inilikas dahil sa patuloy na mga pag-ulan at pagbaha sa ilang mga bayan doon. Samantala, matinding binaha rin ang Lingayen, Pangasinan, habang pinag-iingat rin ang mga residente sa banta ng storm surge. Ang detalye alamin natin kay Grace Doctolero live. Grace, base sa monitoring ng mga otoridad, kumusta yung sitwasyon sa mga probinsya sa Northern Luzon na apektado ng Bagyong Christine? Yes, Aga, dito nga ngayon sa Baguio City ay nakararanas na tayo ngayon ng moderate to heavy rains. Kaya naman ang karamihang mga lalawigan dito sa Northern Luzon ay apektado na ng mga pagbaha, kaya marami na rin ang nagsasagawa ng evacuation o forced evacuation. Halos wala nang makikitang tulay sa mga bayan ng Etiague Isabela dahil sa pag-apaw ng tubig sa Cagayan River. Sa ulat ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, 3 tulay ang lumubog dahil sa baha simula pa kahapon. Kabilang na dito ang tulay sa Nara, Anafunan at Bukab, Etiague Isabela. Buhat pa kahapon ay hindi na ito madaanan ng mga motorista. Ang Etiague National High School naman ay lubog na sa tubig baha dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan bunsod ng Bagyong Christine. Ang tubig baha sa naturang paaralan ay umabot na hanggang tuhod. Sa tala ng Etiague MDRRMO as of 7:30 AM ng umaga, mayroon ng 50 pamilya na may kabuang 174 na individual ang tumutuloy pansamantala sa Angadanan Evacuation Center. Samantala, nananatiling bukas ang 2 spillway gate ng Magat Dam bilang bahagi ng pre-releasing ng Nia Maris para sa mga pag-uulang dala ng Bagyong Christine.
Sa ngayon, ang water level ng dam ay nananatili naman sa 183.0.1. Bagamat malayo pa ito sa spilling level o critical level, ay bahagyang tumaas naman ang water level o inflow dahil sa malalakas na pag-ulan sa Magat watershed na umaabot sa 2,039.21 cubic meters per second. Ligtas pa naman ang antas ng tubig sa dam dahil nagkaroon sila ng maagang water releasing. Sa ngayon, bukas ang dalawang spillway gate na may tig 3 meters opening bilang bahagi ng kanilang flood control at para mas mapababa pa ang level ng tubig sa dam. Sa Cagayan River o Cagayan Province naman ay umaabot na sa 3,795 na individual mula sa 1,321 na pamilya ang inilikas sa probinsya ng Cagayan dahil sa epekto ng bagyong Christine. Sa tala ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, as of 4 a.m. October 23, mula pa 101 na barangay at 17 na munisipalidad ang nasabing bilang ng mga inilikas. Pansamantalang namamalagi ang nasabing pamilya sa iba't ibang evacuation center sa lalawigan na inihanda ng kanilang mga lokal na pamahalaan para matiyak ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Sa ngayon, nananatiling hindi madaanan ang Salungsong Bridge sa Santa Praxedes, Natalyag Bridge sa Piña Blanca, Bagunot Bridge at Bitag Piccioni o Picono Bridge sa Bagao at Pinakanawan Bridge. At sa Pangasinan naman, nagpaalala ang Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ng abiso hinggil sa storm surge warning na may taas na 1.0 hanggang 2.0 na metro dulot ng Tropical Storm Christine. Pinag-iingat ang mga residente na naninirahan malapit sa coastal area sa Pangasinan kabilang sa bayan ng Agno, Anda, Bani, Binmale, Bolinao, Burgos, Alaminos City, Dagupan City, Dasul, Infanta, Labrador, Lingayen, San Fabian at Sual. Paalala ng mga otoridad na lumayo sa coast o baybay at maging handa sa posibleng paglikas. Lahat ng aktibidad sa dagat ay dapat na kansilahin. Samantala, binahana rin ang Lingayen Baywalk sa Lingayen, Pangasinan dahil sa nararanasang storm surge. Nagmistulang dagat sa lugar dahil sa hanggang lagpas tuhod na ang baha. Umabot hanggang Capitol Complex ang baha. Ramdam din ang malakas na hampas ng hangin kung saan patuloy na nakamonitor ang otoridad sa sitwasyon. Inaasahang tatama at maglalandfall mamayang alas 11 ang bagyo sa parte ng Isabela kaya't pinag-iingat ang lahat. Aga sa ngayon ay binabayot kayo ngayon ng malakas na hangin at ulan dito sa City of Pines. Kaya naman yung mga turista, mga residente ay pinag-iingat lalo na yung mga bumabiyahe ngayon dahil dito sa Cordillera Administrative Region ay may mga naitala ng mga pagguho ng lupa dahil nga nitong bagyong Christine. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa'yo, Aga. Okay, maraming salamat, Grace Doctolero. Bukod sa mga bahay at kalsada, kasama rin sa mga napinsala ng bagyong Christine sa Camarines Sur ang ilang mga paaralan. Sa post ni Teacher Yoli Amiliano, makikita na lubog sa baha ang isang paaralan kung saan tanging bubong na lamang ang makikita. Anya, kasama rin sa mga napinsala ang mga gamit at equipment na pinaghirapan ng mga guro sa kanilang paaralan. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang isinasagawa ang rescue efforts ng mga Bicol Coast Guard sa mga residenteng na-trap sa bubungan ng kanilang mga bahay dahil hindi pa rin humuhupa ang baha sa malaking bahagi ng Camarines Sur. Kabilang sa mga nai-rescue ang mga matatanda at mga bata na na-trap sa kanilang mga bahay bunsod ng mabilis na pagtaas ng baha. Ngayon lang nangyari na hindi kinaya ng disaster response sa Bicol ang dami ng mga humihingi ng saklolo dahil sa mga pagbahang dulot ng bagyo. Ito ang obserbasyon ng environmental at climate activist na si Bill
Tigaw. Ayon sa kanya, dati kasing tinitingala ang Bicol Region, lalo na ang lalawigan ng Albay, dahil sa pagiging huwara nito pagdating sa pagtugon sa kalamidad. Pero kahapon, inanunsyo ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council na hindi na kayang tugunan ng mga rescuer ang panawagan ng saklolo bunsod ng malawakang pagbaha sa Albay, Camarines Sur at Naga City. Dapat anyang tingnan kung paano tinutugunan at pinagpaplanuhan ng mga lokal na pamahalaan ang pagbibigay solusyon sa malawakang mga pagbaha at storm surge. Gayaan niya sa Albay na nagdeklara na ng climate emergency nitong nakaraang taon na kinikilala ang pagkakaroon ng climate crisis na nangangailangan ng agarang pagtugon. Nananatiling stranded sa bahagi ng Pamplona sa Camarines Sur ang ilang mga bus na biyaheng Sorsogon at Visayas. Hindi sila makatuloy ng biyahe dahil sa malawakang pagbaha sa dadaan ng mga kalsada sa kanilang ruta. Kaugnay niyan ay makakausap natin ang isa sa mga stranded na pasahero na sakay ng isa sa mga bus, si Tatay Silvestre Gacos ng Bulusan, Sorsogon. Magandang tanghali po, Tay, at saan-saan ho ba patungo ang mga bus na yan at gaano na po ba katagal kayong stranded dyan? Ano ma'am, mga 30 hours na perito. Pagkatapos, bali walang bus to. Pupunta ng Misa, Saya, pero karamihan biyaheng Sorsogon. Buwan sa ganito. Hindi namin malaman kung hanggang kailan pa. Hindi makadaan sa isang tulay dito sa San Fernando sa Quezon. Dahil lagpasaw pa yung tubig. At saka no-way talaga. Siguro mga stranded na mga vehicle rito, baka umabot na ito more than 100 siguro. Isa ngayon wala pa kami kasiguruhan kung kailan kami makakaalis dito. Kaninang maga nga may nangyari. Siguro sa stress, naglaslas yung isang kapwa na stranded dito sa amin, biyaheng Bisaya. Naglaslas sa liig. Ayun, awa tulong ng Diyos naman. Dinala ng rescue papunta ko. Sa ngayon, blanco pa kami kung hanggang kailan kami rin. Okay, Tay, ano po ba ang sinasabing dahilan sa inyo ng management ng bus company at bakit daw hindi kayo makatuloy ng biyahe patungong Sorsogon? At ano po yung naging reaksyon doon sa naglaslas na sinabi nyo nung bus company na ito? Nagulat yung mga tapos sa hero. Yung tungkol naman doon sa management ang tinitingnan din nila talaga yung kaligtasan namin. Dahil inuwi talaga Hindi ka pwedeng tumawid Lagpas tao ang tubig. Hindi ka makakatawid. Ilang bis na nag-try yung ilang puslit, pagkatapos buwabalot sa bundit. Ang kaikihan lang nitong namin na istrandidan is nandito kami sa medyo maalwang lugar dahil terminal to ng Ilabet. Paano yung mga malapit doon sa walang CR, walang everything, wala. Dahil dito kahit paano may ka. Saka yung sa amin dito, supply, hindi galing sa level management. Nagtulong-tulong yung mga driver sa motor, siya nagpakain sa mga pasahero nila. Ganon sila ka-concern. Tatay, meron po bang impormasyon kayo kung kailan kaya kayo pwedeng makadiretso na ng biyahe pa Sorsogon? Pero ang pinakamano siguro nito, ma'am, simple siguro kung mamayang gabi or hanggang ganun po. Pero wala pa rin kasigurahan yun, ma'am. Okay, kumusta po naman yung mga lagay ng mga pasahero? Meron na po bang tulong o ayuda po bang naibibigay sa kanila gaya ng pagkain at matutulugan? Magagaling na tulong. Maliban sa yun nga lang, umpisa kagabi pinakain kami, kaninang umaga pinakain kami ng lugaw. Kaya yun naman, pinakain kami ng pansit. Pero yung tulong na yun, nanggagaling yun sa pulsa ng mga driver at saka konduktor ng Ilabel. Para maging klaro po tayo. Hindi galing sa LGU, hindi galing sa management ng Ilabel.
kundi doon sa mga concern na empleyado ng Ilabel, kagaya ng driver at konduktor. Tay, nakakapag-communicate naman po ba kayo sa kanilang pamilya, yung mga pasahero po dyan, at wala naman po bang nai-stress ng sobra? Yun nga ang yung mga first 2 hours, lang ko talaga ma'am, dahil pero signal nagkaroon lang ng magandang signal, mga later part na ng siguro mag-alas ng hapon. Pagkatapos ngayon, pero intermittent pa rin. Nawawala-wala. Siguro ang pinakamalakas hanggang 4 bar lang. 2 bar, 3 bar, ganun. Pero intermittent po yun. Magkakano. May naman sa tulong ng Diyos. May part naman na community o sa pamilya. Every naman din, gano'n. Dahil yun lang naman Kaya siguro yung isang tao kanina naglaslas, siguro may importanteng dapat asikasuhin doon sa pamilya nila, hindi makarating-rating ngayon. Hindi na kinayanan. Naglaslas po ng liig. Tatay, baka meron po kayong ipananawagan sa kinauukulan. Go ahead po. Siguro ang panawagan ko lang yung siguraduhin ng management ng ilat yung kaligtasan itong mga pasahero. Pagkasana naman yung sa mga network, nila yung signal para kahit paano yung mga gustong magparating sa ng mga mensahe sa mahal nila sa buhay, hindi maiparating. Pinaka-importante po yun. Yun lang po ma'am. Pero kung sa ayos ng kalagayan dito, okay naman po kami ma'am. Wala pong problema. Alright, maraming salamat po, Tatay Silvestre Gacos. Salamat. Lubog pa rin sa baha ang mga bahay sa Libon Albay, bunsod ng malakas na ulang dala ng bagyong Christine. As of 9 a.m., kita sa larawan ng isang residente sa Sitio Malubago, Buga, Libon Albay, ang mga kababayan niyang nananatili sa mga tahanan sa gitna ng matinding pagbaha. Samantala, nagsimula ng bumangon ang mga bayan na apektado ng bagyong Christine sa probinsya, partikular sa bayan ng Tiwi kung saan isinagawa na ang fire truck visibility and road clearing operations sa iba't ibang major thoroughfare na naharangan ng mga bumagsak na puno. Kita naman ang naiwang basura sa Port of Piuduran matapos ang nangyaring malakas na pag-ulan kaninang madaling araw. Dahil sa malakas na alon, nananatiling ipinagbabawal sa bayan ang pangingisda sa dagat at sa ilog. Namahagi na rin ng kape at tinapay para sa mga stranded na pasahero sa Pantalan, bunsod ng nagpapatuloy na sama ng panahon. Sa ngayon, nagkaroon na ng maiinom na tubig sa bayan ng OWAS sa tulong ng Office of Civil Defense at PNP Regional Office 5 na matatagpuan sa harap ng kanilang municipal hall. Mayroon na ring water rationing sa bayan ng Pulangi kung saan may 2 water trucks na lilibot sa munisipyo para maghatid sa mga apektadong residente, partikular sa Ubaliw at Sentro Oriental. Napinsala ang mahigit sa 400 hektarya ng taniman sa probinsya ng Masbate, bunsod ng pananalasa ng bagyong Christine. Samantala, isa naman ang naiulat na nasawi habang may 2 ang nawawala sa probinsya noong kasagsagan ng bagyo. Mula sa Masbate, may report si Jerry Galicia live. Jerry, nasa ilang mga magsasaka ang naapektuhan ang kabuhayan doon sa bagyo at ano ang detalye ng mga naitalang casualties dyan? Yes, Ella, sa pagtaya ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRMC Masbate, nasa 410 na magsasaka at mga isda na apektuhan ang kanilang mga kabuhayan dahil nga dito sa pananalasa ng bagyong Christine dito sa isla ng Masbate. May 2 missing o nawawala na taga-Barangay Binitinan, San Fernando sa Isla Antigao at Barangay Balocawe sa Dimasalang nitong pang-araw ng Martes, October 22. Tiyatang umaabot sa mahigit 23 milyong piso ang halaga ng iniwang pinsala ng bagyong Christine dito sa probinsya. Kasama dyan ang totally damage na nasa 448 na hektarya ng tanim na palay at high-value crops
na wala ng chance na makarecover. 120 hektarya naman ang pwede pang makakinabangan o yung partially damaged na mga pananim. 18 naman na makinarya at gagamitan sa agrikultura ang nasira rin ng bagyo. 893 ang nasirang bahay na totally at partially damaged na umabot naman sa mahigit 2 bilyong piso ang halaga. 4,047 na pamilya rin ang naapektuhan o katumbas ng 16,585 na individual sa 162 na barangay. May 111 na paserong na stranded pa at 61 rolling cargos at 23 sasakyang pandagat ang inilagay naman sa iligtas na lugar dahil sa malakas na hampas ng alon. Isang 22 years old na lalaking nagngangalang Jomar Yanson ang naiulat nga nasawi sa Purok 2, Barangay Nabangig, Palanas dahil sa pagkakalaglag mula sa sanga ng puno. Nakabalik naman sa kanilang tahanan ang 3 mangingisdang naiulat na nawawala sa Barangay Buyo sa San Fernando sa Isla ng Ticao. Nawala ang mga ito nang pumalaot para mangisda nitong araw ng Martes. 4 naman ang tamo ng injury sa mga bayan ng Milagros, Placer, San Jacinto, sa Isla ng Ticao at sa Aroroy. Yan ang balita mula sa Masbate. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga residente sa Ilocos Norte na lumilikas dahil sa banta ng Bagyong Christine. Bagamat hindi pa ganun kalakas ang mga pag-ulan sa probinsya, ayaw pa rin magpakakampante ng mga residente doon. Mula sa Lawag, Ilocos Norte, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, kumusta yung sitwasyon ngayon dyan sa Lawag? Aga yung magdamag, nakaranas lamang ng mahina hanggang sa katamtaman na lakas ng hangin at pag-ulan dito sa Lawag City. Kaninang umaga, medyo sumisilip na yung araw pero ngayong pasado alas 10 ng umaga ay nagsimula na naman itong hangin na may kasamang paunti-unting mga pag-ulan dito sa Ilocos Norte. Patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga residente sa Ilocos Norte na lumilikas dahil sa banta ng Bagyong Christine. Bagamat hindi pa ganoon kalakas ang mga pag-ulan sa probinsya, ayaw pa rin magpakampante ng pamahalaan. Pasado alas 7 kagabi, nagsimulang lumikas ang mga residente dito sa paligid ng Padsan River sa Lawag City. Kusa nang lumikas ang mga residente sa 3 barangay na tinuturing na catch basin ng tubig mula sa mga katabing bayan. Kaya kapag malakas ang pag-ulan, sa tuwing may bagyo ay madaling umaapaw ang tubig papunta sa mga bahay. Nasa mahigit 100 pamilya ang lumikas mula sa Barangay Kabit, Barangay 32C Lapas, Barangay 34A Gabo Norte. Pero ngayong umaga ay may mga ilang residente na ang bumalik sa kanilang mga tahanan. Ayon sa pamahalaang lokal ng Lawag City, hindi nila pipigilan ang mga residente na bumalik sa kanilang mga tahanan dahil alam naman nila ang sitwasyon sa kanilang lugar. Kahapon, una nang inilikas ang nasa 259 na individual sa Bacara, Ilocos Norte na nakatira sa mga bahaing lugar at nananatili sila ngayon sa Busan Cultural Center. Nagsagawa na rin ng preemptive evacuation sa Barangay Pasaleng, Pagudpud, Ilocos Norte. Samantala dito sa aming kinatatayuan ngayon, ito yung dike na namamagitan dito sa mga bahay dito. Ito yung umaapaw, madali itong umapaw, lalo na kapag ganito na makikita mo, malakas yung ampas ng halon dahil meron ngang storm surge. Ayon sa lokal na pamahalaan, kapag marami ang binuhos na tubig ulan, mabilis itong umapaw. Kaya ang mga residente, kapag hindi sila nakapaghanda, ay mabilis silang bahain dito sa kabila ng dike na ito. At makikita mo, nasira itong dike na ito, 3 linggo pa lang ang nakakaraan ng manalasa ang Bagyong Julian dito sa Lawag. Siya muna ang latest mula dito sa Ilocos Norte. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Isolated ngayon ang ilang mga lugar sa Camarines Norte matapos na bahain ang malaking bahagi ng probinsya bunsod ng Bagyong Christine. Kaugnay nito, umaapela ng tulong ang mga residente sa mga lugar na hindi pa naabot ng relief operations doon.
Mula sa Daet Camarines Norte, makibalita tayo kay Brian Baldaraje live. Brian, kumusta ang sitwasyon ng mga residente doon sa mga isolated na lugar dyan sa Camarines Norte? May mga plano na ba kung papaano sila mahatiran ng ayuda? Yes, Ella, kanina kausap natin ang chief ng PDRRMC dito sa Cam Norte at sinisikap na nga nila Ella na marating ang ilang mga barangay dito sa Camarines Norte na hanggang ngayon ay isolated pa rin dahil nga sa taas ng tubig baha, bunsod na ng malakas na pag-ulan na dala nitong bagyong Christine dito sa probinsya ng Cam Norte. Bagamat tumigil na ang pag-ulan sa probinsya ng Camarines Norte dala ng bagyong Christine, hanggang ngayon ay isolated pa rin ang ilang mga lugar sa Camarines Norte dahil mataas pa rin ang tubig baha. Ilan sa mga lugar dito, Ella, ay mga coastal barangay sa bayan ng Mercedes, gaya ng barangay Hamuraon, Tarum, Kulase at Lalawigan. Dito naman sa bayan ng Bingson ay hindi pa rin nakarating ng mga otoridad ang barangay Mangkayo, Ginakutan, Muayhay at Mabilihan. Kaya naman ang ilang mga residente dito ay humihingi na ng tulong, Ella, dahil simula pa kahapon ay ang ilan sa kanila ay hindi pa kumakain. Ang iba naman dito ay naman sa ilang mga residente, tubig lang ang kanilang iniinom para kahit paano ay maibsan ang kanilang gutom. Dito sa barangay Mangkayo kung saan tayo naririto ngayon, Ella, ay problema ng mga tao dito ay kahit meron silang lulutuin ay hindi sila makapagluto dahil sa lahat ang kanilang mga gamit ay inanod na ng baha. Kwento naman ng ilang mga residente rito, Ella, sa barangay Mangkayo kung paano sila nakaligtas sa dumaan na bagyo. Samantala, kanina bago tayo umere dito, naiparating natin kay Camarines Norte Governor Don Padilla ang sitwasyon ng mga tao dito, Ella, at agad din tumugon ang gobernador ng Lalawigan at nabanggit niya nga at agad siyang nag-utos sa mga kawani ng PDRRMC na magpadala ng ayuda o ng pagkain ng mga tao dito. At makikita nga natin ang sitwasyon dito, Ella, sa mga bandang kaliwa ko, kung makikita natin, ay talagang masasabi natin na hindi pa talaga mararating ito ng kahit na sino na basta makakarating dito kung hindi marunong lumangoy. Ang ginagawa ng mga residente kasi dito, para makabili ng pagkain, inuutusan nila yung isang kasamahan nila na pumunta dun sa bayan para lamang makatawid dito sa may bandang likuran ko. Yung ilan na naman ay ang ginagawa, sumasakay sila ng bangka. Kaya lang sa ngayon, malakas ang hangin dito, kaya ang ginagawa ng mga tao ay nagpipilit na lang na languyin ito mula dun sa may kalsada, papasok dito sa barangay Mangkayo. Halos nasa 500 meters din kasi yung layo nito. At dito naman sa may bandang kanan ko, makikita nyo, Ella, ay ayan, may mga lubog pa rin tayong mga kabahayan dito na hanggang sa ngayon ang mga residente ay talagang humihingi na ng tulong at ayuda mula sa lokal na pamahalaan. Ella. Alright. Maraming salamat, Brian Baldaraje. Hindi pa rin makadaan ang ilang mga motorista na nasa Lopez, Quezon na papunta at pabalik sana ng Bicol. Bunsod pa rin ng mga pagbaha sa lugar. Sa ngayon, tanging malalaking truck at bus pa lamang ang makakadaan sa binahang mga kalsada doon. Mula sa Lucena City, makibalita tayo kay Japet Kablayda live. Japet, kumusta yung sitwasyon dyan sa Lopez Calabag Road at mataas pa rin ba yung tubig baha? Aga simula kaninang madaling araw ay tanging ang mga light vehicle lamang ang nakakalusot dito sa bahagi ng Kanda Ibaba, Kanda Ilaya, itong Maharlika Highway dito sa bayan ng Lopez, Quezon. Pero kanina ay bahagyang tumaas na muli ang tubig, maging ang mga bus ay hindi na rin makadaan at tanging ang malalaking mga truck na lamang. Stranded ang mga bus at light vehicle sa lugar na patungo ng Bicol Region at pabalik. Kasama sa binaha ang intersection ng Bypass Road
ng Lopez at hindi pa rin naman tapos ang ginagawang viaduct sa lugar, kaya walang ibang maaaring daanan kundi ang hinihintay nila na humupa ang baha sa kalsada. Namahagi na rin ang pagkain ng lokal na pamahalaan ng Lopez sa mga na-stranded na biyahero na kanina pang madaling araw. Samantala, ayon naman kay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head Dr. Melchor Abenilo Jr. na dito sa Quezon Province, mahigit 32,000 na individual ang naitalang apektado ng Bagyong Christine. 12 bahay ang totally damaged at 91 naman ang partially damaged na bahay. Humupa na rin ang tubig baha sa bayan ng Katanawan, Quezon kaninang umaga at passable na ang mga main roads sa lugar. Sa ngayon, aga ay tuloy-tuloy ang ginagawang damage assessment ng lokal na pamahalaan ng Quezon Province sa mga damage sa agrikultura at infrastruktura dito sa Quezon Province. Aga? Maraming salamat, Japet Cablaida. Nananatiling stranded pa rin sa Manila North Port Terminal at Parañaque Integrated Terminal Exchange ang ilang mga pasahero. Bunsod pa rin ang masamang lagay ng panahon dahil sa Bagyong Christine. Karamihan sa mga ito hindi na umalis ng terminal dahil sa dami ng bitbit na bagahe at nagpasyang maghintay na lang hanggang magkaroon uli ng biyahe. Mula sa Manila North Port, makibalita tayo kay JP Nunez live. JP, kumusta yung sitwasyon ng mga pasaherong stranded dyan sa Manila Port? Aga dito sa Manila North Port Passenger Terminal, hanggang sa mga oras na ito ay nananatili pa rin yung mga stranded na pasahero dito. Mula pa nung October 22 o nung araw ng Martes ay nandito na sila at inabutan nga nung pagkansela ng biyahe ng barko. Kaya 2 araw na rin sila na dito nagpapalipas ng magdamag. Doon naman sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, meron doon na mga pasahero na kahapon ay nagpunta sa terminal at inabutan na nga ng pagkansela ng biyahe at na-stranded na rin sa loob ng terminal. Patuloy pa ngang nadadagdagan ang mga biyahe ng barko at mga bus patungong probinsya na nagkakansela ng biyahe. Ito'y dahil sa epekto ng mga pag-ulang dala ng Bagyong Christine. Sa Manila North Port Passenger Terminal, merong nasa higit 150 na mga pasahero ang na-stranded. Ito yung mga pauwi sa area ng Bicol, Iloilo at Bacolod na nakansela ang biyahe mula pa noong October 22 nang itaas sa Signal Number 1 ang Metro Manila. Pansamantala silang nagpapalipas ng gabi sa loob ng terminal. Nagdesisyon na lang silang maghintay dito hanggang sa magkaroon ng biyahe dahil marami silang dalang mga bagahe. Ayon sa mga stranded na pasahero, maayos naman silang nililingap ng management ng port at binibigyan din ng libreng pagkain. Sa PITX naman, alas 9 kaninang umaga ay umabot na sa 66 na mga biyahe ng bus ang nakansela ang biyahe. Ito yung mga biyahe ng bus na patungong Bicol Region, Davao, Mindoro at sa Batangas Port. Ayon sa PITX, nasa 30 mga pasahero ang na-stranded ngayon sa terminal. Yung iba sa kanila ay umuwi pero merong mga nagpalipas na lang ng gabi sa terminal dahil marami ding bitbit na mga bagahe. Samantala, sa ibang ulat naman, kaninang madaling araw ay umabot sa first alarm status ang Marikina River. Merong ilang mga residente ang agarang lumikas dahil sa pangambang umapaw ang tubig sa ilog. Pero bandang alas 7 kaninang umaga ay bumaba na ito sa 15 meters at bumalik sa normal status ang ilog. Sa Quezon City naman, sa G. Araneta Avenue, merong 3 truck ang tumirik dahil sa baha at nagkagitgitan pa ito sa kalsada. Dahil dito, 1 lane lang muna ang nadaanan ng mga motoristang patungo sa E. Rodriguez Avenue dahil nakaharang ang mga ito sa kalsada. Bandang umaga naman kanina, nahatak na rin ito ng mga tow truck at naalis na sa kalsada at humupa na rin ang baha. Aga dito sa area natin sa Manila North Port Passenger Terminal. Ito sa likuran ko yung mga pasahero na nagdesisyon
na dito muna magpalipas ng magdamag. Ang sabi nila, hihintayin na lang nila na magkaroon ng biyahe kung anumang araw at kapag hindi na masama yung panahon ay tutuloy na sila. Yung karamihan sa kanila ay nagparebook na nung kanilang mga ticket para oras na magkaroon ng biyahe ay makaalis na rin sila. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat JP Nunez. Bagaman hindi masyado malakas sa mga pag-ulan na nararanasan sa lungsod ng Maynila, pinayuhan ng pamahalaang lungsod ang mga residenteng naninirahan sa baybayin ng Manila Bay na huwag maging kampante at manatiling nakaalerto sa banta ng bagyo. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano ang bili ng LGU sa mga residente dyan sa Maynila, lalo na yung mga naninirahan sa May Baseco? Magandang tanghali, Ella. Maaga ngang nag-ikot kaninang umaga si Manila City Mayor Hanil Lacuna sa iba't ibang mga lugar na kadalasan yan, Ella, binabaha kapag nagkaroon ng matinding ulan dito sa lungsod. Kabilang na dyan yung Sampaloc at nagtungo rin siya dyan sa ilang barangay ng District 1, Unang Tondo. Tulad nga kahapon, Ella, ay wala pa naman tayong sa ngayon nararanasang malakas na mga pag-ulan dito sa lungsod ng Maynila. Liban na lamang kaninang hating gabi na talagang may malakas na hangin at buhos ng ulan. At wala rin naman sa ngayon ay wala pa namang mga binahang kalye, lalo na yung mga nadaanan natin kanina. Kaugnay nito, wala pa namang ipinatutupad na forced evacuation ang local government unit. At mayroon nga lang daw 6 na pamilya dyan sa May Tondo. Ito yung mas malapit sa Ilog, Ella, na ipinilikas na nila para lang maiwasan na kapag magkaroon ng matinding pagbaha ay ligtas yung ating mga kababayan. At paalala sa ngayon ng ating mga lokal na pamahalaan dito sa lungsod ng Maynila na huwag pong pakampante yung ating mga kababayan, partikular na sa mga coastal area o sa mga baybayin na lugar dito sa Maynila. Bilang na nga dyan yung Baseco at gayon din yung parola na binabantayan po yan ng ating mga otoridad kapag ganitong may masama yung panahon. Muli, paalala lamang, signal number 2 pa rin po tayo ngayon. Walang pasok ang mga pampubliko at pribadong paaralan, all levels, online at face-to-face. Wala din po pasok sa mga pampamahalaang tanggapan, maliban na lamang doon sa mga rumiresponde sa mga kalamitan. Sa ngayon, Ella, ay handa na rin naman yung mga evacuation center dito sa lungsod ng Maynila kung sakasakaling kailangang lumikas ng ating mga kababayan. Huli rin nagpaalala ang Manila LGU, partikular na po sa ating mga kabataan, mga estudyante, dahil nga suspendido naman ang pasok sa lahat ng antas, pampubliko mayan o pribadong paaralan na sa halip na pupunta pa sa labas ay panatilihin na lamang na nandoon sa kanilang mga tahanan para maiwasan sila ay maaring maaksidente o kaya pagka naipit pa kapag nagkaroon ng matinding pagbaha. At samantala ilang sa ibang balita, katatapos lamang permahan ng Manila LGU itong City Ordinance number 9081. Ito po yung batas o City Ordinance kung saan tinataasan na po ng pamahalaang lungsod ng Maynila ang allowance ng ating pong mga kababayang senior citizen mula 500 pesos ay magiging 1,000 pesos na ito at epektibo ang implementasyon nitong ordinansa na ito sa darating na January 2025. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Nararanasan na ang malakas na pag-ulan na may kasamang malakas na bugso ng hangin sa probinsya ng Batangas na nagsimula pa kagabi. Ito ay dulot pa rin ng bagyong Christine. Mula sa Batangas, may report si Lynette Bahe live. Lynette, kamusta yung sitwasyon nyo ngayon dyan sa Batangas? Aga nagsimula ang paglakas
ng ulan kagabi at patuloy nga ang matinding paglakas ng ulan dito sa Batangas. Gayon din, nararanasan ang malakas na hangin. Itinaas na sa signal number 2 ang Batangas kagabi at nasa red rainfall warning na ang lalawigan ng Batangas as of 11 a.m. ngayon dahil sa walang humpay na pag-ulan. Patuloy na nararanasan ng buong Batangas ang mas malakas na hangin at ulan dulot ng bagyong Christine. Nagdudulot ito ng malawakang pagbaha sa ilang bahagi ng probinsya, partikular na sa mga bayan ng Lipa, Calatagan, Lemery, Lian, Bawan at Nasugbu. Maraming kalsada ang hindi na madaanan dahil sa mga natumbang puno at tumataas na tubig baha. Bunsod ng matinding ulan at hangin, ilang lugar din sa Batangas ang nakararanas ng pagkawala ng kuryente mula pa kagabi na nagdudulot ng abala sa mga residente. As of 2 a.m. kaninang madaling araw, may mga naiulat na pagkasira ng kuryente at pagkawala ng tubig na hindi pa naibabalik hanggang ngayon. Sa kabuuan, mayroong 19 evacuation centers na nakahanda sa lalawigan, 3 sa lungsod at 16 sa munisipalidad kabilang ang Calatagan, Alitagtag, Batangas City, Lobo, Nasugbu, Tui, Lipa City, San Juan, Taal, Cuenca, Santa Teresita, San Luis, Mabini, Balete, Mataas na Kahoy, Balayan, Santo Tomas City, Calaca at Tingloy. Ayon kay Dr. Amor Calayan, head ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO sa Batangas, mayroong kabuang 2,203 pamilya at 5,926 individual ang kasalukuyang nasa loob ng mga evacuation centers. Sa labas naman, mayroon pang 34 na pamilya at 108 individual na inilikas. Sa kabila na sitwasyon, hindi pa idineklara ang Batangas na nasa ilalim ng state of calamity. Patuloy pa rin ang monitoring ng lokal na pamahalaan sa mga lugar na binaha at mga pangangailangan ng mga residente. At yan muna ang update mula dito sa Batangas. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Lynette Bahe. Ilang residente mula sa Barangay Rojas sa Quezon City ang sinagip kahapon matapos na matrap sa loob ng kanilang mga bahay bunsod na mabilis na pagtaas ng baha. Agad naman dinala ang mga ito sa pinakamalapit na evacuation center. May detalye si Jed Neresina live. Jed, nasa ilang mga residente mula sa Barangay Rojas ang inilikas at kumusta na ang kanilang mga kalagayan sa ngayon? Ayon sa tala ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 300 individual o mga residente o higit 100 pamilya ang inilikas sa temporary shelter sa Barangay Rojas Multipurpose Gymnasium. Ang mga nasabing residente ay ang mga natrap sa kanilang mga bahay kagabi dahil sa biglaang pagtaas ng tubig baha. Ayon sa QC Disaster Risk Reduction and Management, nagsagawa ang Urban Search and Rescue Team kasama ang Department of Public Order and Safety ng rescue operations sa mga apektadong pamilya at siniguro naman ng Quezon City Government na sa evacuation center ay may mga nakaantabay na doktor at city health workers para asikasuhin yung mga residente na naapektuhan. Mayroon ding mga libreng vitamin supplements at gamot na ipinamimigay para sa mga residenteng nasa evacuation center. Bukod dito, nagpapamigay din ng hot meals doon nga sa mga residente. At kaugnay nito, siniguro naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na may close monitoring sila sa mga lugar sa Metro Manila na naapektuhan nitong bagyong Christine. Ayon sa ahensya, handa ang mga family food pack para mag-augment sa relief items na ipinamimigay naman ng local government units sa mga apektadong pamilya. Bukod sa food items, may mga non-food items din ipinamamahagi ang DSWD sa mga evacuees. At sa bagong sistema nga ng ahensya or ng DSWD ngayon, binanggit nila na mas madali na yung pamimigay nitong mga relief items dahil nakapreposition na sa iba't ibang mga lugar sa bansa yung mga dinidistribute kaya hindi na gaano mahirap para sa kanila na maabot yung mga naapektuhang lugar sa bagyo. Ayan muna ang update dito sa Quezon City. Balik sa'yo, Ana. Maraming salamat, Jed Neresina. Nakararanas na rin ngayon ang mga pag-ulan at pagbaha na dulot ng bagyong Christine ang mga probinsya sa Central Luzon, kabilang na ang Bulacan.
Para sa update may report si Nestor Torres live. Nestor, ano na yung latest dyan sa Bulacan? Aga, magandang tanghali. Hindi naman ganong sobrang kalakas yung pag-ulan na naranasan ngayon dito sa Bulacan. Pero ang problema, yung tuloy-tuloy yung pag-ulan na naranasan ngayong bandang alas 8 ng umaga naranasan at hanggang ngayon ay tuloy-tuloy ito sa iba't ibang mga bayan at syudad sa probinsya. Simula pa kagabi hanggang ngayong tanghali ay naranasan na nga ang pagtaas ng tubig baha sa ilang bayan sa Bulacan. Epekto pa rin ito ng 2 araw na pagpapakawala ng tubig ng Ipo at Bustos Dam. Kasabay pa ang high tide o pagtaas ng tubig sa dagat na nasa 1.12 meters o 3.6 feet kaninang madaling araw. Kabilang ngayon sa mga apektadong ng baha ay itong bayan ng Hagunoy, Malolos, Pombong at maging sa Marilao at ilang parte sa Kalumpit. Sa Balagtas, Bulacan, sa Barangay Panginay at Wawa, abot hanggang lagpas tuhod ang baha, habang sa Barangay San Juan, sa Magdalena Subdivision ay hanggang bewang ang bus sa loob ng subdivision. Ang ibang mga residente, kanya-kanya na lang silang ng diskarte para makatawid. May ilan na sumasakay sa rubber boat. Ang iba nagbabangka na at merong sumasakay naman ng tricycle na tikling. Di baling magbayad sila ng mahal, huwag lang silang lumusong sa baha. Mahirap pong sumakay sa rubberboard, ang lalim ng tubig, hanggang baywang. Tapos yun, mga malingke, mahirap. Hanggang sa palingke, tubig. Lahat sa market, hanggang dito 30. Mula dito sa kanto hanggang sa amin 50. Para na ako lumuwas ng Divisoria. Ang kita sa tindahan, hindi kikitain sa pamasahe. Pero sa kabila nito, Aga, mas marami naman ang lumulusong sa baha dahil nagtitipid at ayaw na kumbaga magbayad ng mahal sa sasakyan. Dito po. Sa labas tuhod po. Hirap po, yung layo po yung lalakad, hindi gaya ng motor eh. Samantala, as of 11 a.m. nga ay tuloy-tuloy pa rin nga itong nakabukas itong radial gate ng Bustos Dam kung saan nagpapakawala ngayon ng 47 na cubic meters per second. Sa ngayon ay nasa 16.63 meters ang water level nito. Habang ang Ipo Dam naman ay kasalukuyan pa rin nagpapakawala ng 192 cms. Bukas naman ang 3 gate nito na may water level na ngayon na 100.83 meters. Malapit sa spilling level na 101 meters. Habang ang Angat Dam naman ay nasa 198.42 meters na, bagyang malapit sa 210 normal high water level. Pero hindi pa naman nagpapakawala ng tubig ang Angat Dam. Aga, sa sitwasyon ngayon dito sa Balagtas, Bulacan, partikular dito sa lugar ko, sa Panginay, Barangay Panginay, ay sa baha yung mga residente ng kung tutuloy-tuloy ito mula Balagtas going to Bulacan ay talagang mataas nga ang yung tubig baha at yung mga sasakyan dito ay talagang hindi pa pwede yung mga maliliit na sasakyan. Pero may mga naglalakas loob pa rin na lumusong yung mga tricycle, pero marami na rin mga tumirik dito na mga sasakyan at mga motor sa kasalukuyan. At yan mo ating latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nestor Torres. Nakararanas ngayon ng service interruption o brownout ang mahigit sa 500,000 customers ng Meralco bunsod ng Bagyong Christine. Base sa latest report ng Meralco, as of 8 a.m. ngayong araw, kabilang sa mga lugar na nakararanas ng service interruptions ang mga customers sa Cavite at Laguna. Gayon din sa ilang bahagi ng Rizal, Quezon, Batangas at ilang parte ng Metro Manila. Muli namang nagpaalala ang Meralco sa mga customer na tiyakin na nakapatay ang kanilang main electrical power switch o circuit breaker, lalo na sa mga binahang lugar. Dapat ding alisin sa pagkakasaksak ang mga appliances at tiyakin na patuyuin ang mga kable at electrical wires upang maiwasan na may makuryente. Sa ngayon ay kumikilos na ang Meralco upang maibalik ang power supply sa mga lugar na apektado ng bagyo.
Muling tiniyak ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian na may sapat na stockpile pa sa ngayon ang Bicol Region para matugunan ang pangangailangan ng mga pamilyang apektado ng Bagyong Christine. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, patuloy pa silang magpapadala ng relief goods sa Region 5 na isa sa malubhang naapektuhan ng bagyo. At para sa detalye, makibalita tayo kay Nel Maribohook live. Nel, ano pa ang mga ipapadalang tulong sa Bicol Region? Yes, patuloy na magpapadala ng tulong ang national government sa mga lugar na lubhang naapektuhan ng Bagyong Christine, lalo na sa Bicol Region. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, bago pa tumama ang bagyo sa Region 5, mayroon nang nakaimbak sa Rio na 170,000 na food packs. Dadagdag pa ito ng 100,000 na relief goods na ipapadala sa Bicol Region. As of this morning, we still have around 121,000 family food packs in the region at tuloy-tuloy ang withdrawal ng mga local government units. Pero hindi tayo tumitigil dyan. Habang nagwi-withdraw sila, nagpapadala na tayo ng karagdagang another 100,000 family food packs sa Bicol. En route na yun ngayon. Ayon sa kalihim, sa oras na humupa na ang baha, magsisimula na sila sa Early Recovery Program, kung saan magbibigay na sila ng financial assistance para na rin sa mga nasira ang kanilang mga tahanan. Samantala sa ulat naman ng Office of the Civil Defense dito sa briefing sa Malacanang, umabot na sa 10 ang nasawi dahil sa pananalasa ng Bagyong Christine. Ayon kay OCD Director Edgar Posadas, ito ang kanilang running total na fatalities ngayong araw, kung saan ang 4 sa 10 na nasawi ay mula sa Caramora na Catanduanes na biktima ng landslide. Naasahan tataas pa ang bilang na ito dahil patuloy pa ang validation ng OCD sa mga natatanggap nilang mga datos. At yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Maribohook. Naglunsad ng malawakang relief operations ang House of Representatives para sa mga apektado ng Bagyong Christine. Ipinagpaliban naman ang pagdinig ng House Quadruple Committee o Quadcom upang bigyan daan ng relief at assistance ng mga miyembro ng Kamara sa mga apektadong constituent. Mula sa House of Representatives, may report si Rosalie Coz live. Rosalie, ano ang detalye nitong isasagawa ang relief operations ng mga mambabatas? Ella, nasa 411 million pesos yung halaga ng tulong sa inilunsad na large-scale relief operation ng House of Representatives para tulungan ang mga pamilyang naapektuhan ng Bagyong Christine. Bilang bahagi ng operasyon, si House Speaker Martin Romualdez yung nag-facilitate ng request para mailabas agad ang 390 million pesos na halaga ng cash aid. Ipamamahagi ito sa 22 districts na apektado ng bagyo sa Bicol Region, Eastern Visayas at Mimaropa, gayon din sa pamagitan ng 4 na party list representatives. Ayon naman sa House Deputy Secretary General, galing sa Assistance to Individuals in Crisis Situations ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang cash assistance. Samantala, kinansela yung nakatakdasa ng pagdinig ng House Quadruple Committee o Quadcom ngayong araw dahil sa Bagyong Christine. Layon din itong bigyang daan ang relief operations sa mga miyembro ng House of Representatives para sa mga constituent nilang naapektuhan ng kalamidad. Ayon kay House Overall Chairperson Representative Robert A. Sparbers, ia-anunsyo ang susunod na schedule ng hearing, oras na umayos ng sitwasyon at magtuloy-tuloy pa rin yung relief operations. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Samantala, patuloy na nakataas ang signal number 3 sa ilang mga lugar sa bansa, partikular na sa Northern Luzon, bunsod pa rin ng Bagyong Christine. Sa ngayon ay kumikilos ang bagyo sa direksyon ng Cordillera Administrative Region. At para sa update ukol sa Bagyong Christine, narito ang latest mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Na si Bagyong Christine.
kanina alas 10 ng umaga. Ito ay nasa may vicinity ng Bauco Mountain Province. Patuloy pa nga nitong binabaybay yung area sa may Cordillera Administrative Region. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 95 km per hour malapit sa sentro at bugso na aabot sa 160 km per hour. Kumikilo sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 20 km per hour. So may kita nga natin na may kalakihan nga itong si Christine at nagdadala ng mga paulan sa malaking bahagi ng Luzon, almost whole Luzon, and sa ilang bahagi rin ng Visayas area. Maliban nga dito kay Christine, may minomonitor din tayong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Nananatiling malaki yung tsansa na ito ay maging bagyo in the next 24 hours. Para naman sa track nitong Christine, may kita nga natin itong area na ito yung may mga malalakas na hangin at itong naka-enclose na area ay tinatawag nating area of probability. So kapag magkaroon ng shift northward or southward yung bagyo, dito pwedeng mapunta yung kanyang sentro. So kagaya nga na nabanggit natin noong mga nakaraan ay naglandfall itong si Christine sa may Isabela area ng 12:30 a.m. Posibleng lumabas na rin ng ating landmass itong si Christine within the day at ang labas niya ay sa may Ilocos Region. Patuloy itong kikilo sa direksyong west-northwest over the Philippine Sea at posible nang lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility tomorrow afternoon. So habang binabaybay nga nito yung landmass ng Luzon, posibleng humina ito at hindi natin tinatanggal yung possibility na ma-downgrade ito into a tropical storm category. Pero kahit hihina siya, habang binabaybay yung landmass, pagdating ulit ito sa karagatan, posible nga rin itong makapag-ipon ulit ng lakas. Dahil nga kay Christine, nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 sa may Mountain Province, Ifugao, Benguet, northern portion ng Nueva Vizcaya, southern portion ng Ilocos Sur, or southern portion ng Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Signal number 2 naman sa may Cagayan, kabilang ng Babuyan Islands, Isabela, sa may Quirino, nalalabing bahagi ng Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, sa may Abra, Ilocos Norte, nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, Nueva Ecija, pati na rin sa may Aurora at Bulacan area. Signal 2 pa rin sa may Tarlac, Pampanga, sa may Zambales, Bataan, sa may Metro Manila rin, Rizal, Cavite, western portion ng Batangas, at ang northern portion ng Laguna. Samantalang signal number 1 sa may Batanes area, nalalabing bahagi ng Batangas, nalalabing bahagi ng Laguna, nalalabing bahagi ng Quezon, sa may Oriental Mindoro, sa may Marinduque, sa may Romblon, northern portion ng mainland Palawan, kabilang na nga ang Calamian Islands. Signal number 1 naman sa Cuyo, Calayan Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, pati na rin sa Masbate, kabilang na nga ang Ticao at Burias Islands. Signal number 1 pa rin naman sa may Aklan, Capiz, Antique, kabilang ng Caluya Islands, Bantayan Islands, sa may Northern Samar, northern portion ng Samar, sa may Biliran, northern portion ng Eastern Samar, at ang northwestern portion ng Leyte. So meron din nga tayong nilabas na weather advisory kaninang 11 a.m. kung saan may mga malalakas na pag-ulan na maidudulot itong binabantay nating si Bagyo Christine. So ngayon, araw, asahan natin more than 200 millimeters of rain. So mga malalakas na mga pag-ulan nito, intense to torrential rains sa may Pangasinan, Zambales, La Union at Occidental Mindoro. Heavy to intense na mga pag-ulan sa may Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, nalalabing bahagi ng Ilocos Region, Tarlac, Pampanga, Bataan, Cavite, Batangas at Calamian Islands, at katamtaman hanggang sa malalakas sa pag-ulan, 50 to 100 millimeters of rain sa may Metro Manila, Bulacan, Nueva Ecija, Aurora, Laguna, Rizal, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Antique, Aklan, Negros Occidental at Palawan. Meron din tayong nakataas na gale warning, dulot pa nga rin ni Bagyong Christine. So asahan natin yung gale warning nakataas na sa may Batanes, sa may northern coast ng Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, sa may Aurora, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Lubang Islands, sa may Isabela, eastern coast ng Cagayan,
sa may Quezon kabilang ng Polillo Islands, Metro Manila, sa may Bulacan, Occidental Mindoro, Palawan, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, sa may Marinduque, sa may Romblon, sa may Burias Islands, southwestern coast ng Negros Oriental, sa Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique. Meron din naman tayong storm surge warning dito, kaya ingat sa mga biglaang or sa storm surge sa may Aurora, sa may Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, La Union, Pangasinan at Zambales. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 6 na nagsasabi, ang nagsasabing siya'y nananahan sa Kanya ay nararapat tinamang lumakad na gaya ng inilakad niya. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.